anong ginawa mo sa kalabo ko. Tsaka kung gagawin sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Kiko. Naligo ko yata. Ba't alam mo nandito? Dito pala ninyo tinatago mga bakang ninanakaw ninyo, ano? Hindi namin nakaw yan. Nantay ko ang nangyari. Para bili ko lahat yan. Nandito ka. Hindi ako mainit. Hindi ka mag-inuman muna tayo. Kiko, huwag mo akong lukoy. Hindi kita niloloko, Oscar. May kailangan ka pa sa akin? Meron. Dadali mo. Ang galing mo. Iri. Sabihin natin kay Hepe, sigurado may private tayo. Ini-report sa amin, hanapan rin si Oscar sa may kuran ng Kalakaw. Pero nang puntahan namin doon, wala na. Baka naman alam mo kung nasaan. Ituro mo lang siya sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi namin siya sataktan. Kung alam mo kung saan siya nagtatago, Hepe, hindi mo na ako makikita dito. Siguradong nagtatago na akong kasama na ngayon. Nabalitaan ko nangyari sa'yo eh. Mabuti na lang nakaligtas ka. Pindahan kita na makakain eh. Saka mga damit mo. Ano to? Kwintas. Alam ko, pero ibang klaseng kwintas to eh. Para ano ba to? Galing niyang kay Tay. Nang dahil dyan, kaya hindi ako nakatay. Nagsilbi protection po yan. Laban sa tama ng bala. Huwag mong sabihin agiman to. Wala na ako sa panahon ngayon. Nansokot ni Inay yan. Lahat ng klaseng sakit na dumapo sa kanya ay madaling kumagaling. Hindi siya umiinom at naniniwala. Sa pisa ng gamot na binibili sa butika. Ngunit nang nilipas sa akin yan, saka lamang siya namatay. Ngayon lang ako na may ipapalit nang dahil sa suot ko yan. Nakaligtas ko. Para mantiging malayo sa akin ang kamatayan. Hindi ko inaalis sa'yo ang paniniwala mong yan. Pero para sa akin, ang alam ko nagligtas sa'yo ay ang pagtitiwala mo sa Diyos. At ang determinasyon mong mabuhay. Walang kinalaman to. Esteng, hindi kita pinipilit na maniwala sa akin. Alam ko ang Diyos na nagligtas sa akin. Pero siguro, magustuhan din niya na mapasakin ang kwenta sa inyo. Para aking mabuhay pa at makaganti sa mga hatihan dinanas ko. Hindi ba?
Huwag na nga natin pagtalunan yan. Baka kung saan pa tayo umabot eh. Ang mahalaga ngayon, makaalis ka rito. Alam ko mainit ka. Huwag muna ngayon, Esing. Tatapusin ko muna ang dapat kong tapusin. Good job. 22. Last ball. Kwarta nito, Dolo. Sino ka muna? Last ball ka na eh. Peter, nag-stay. Pepe, maluwag ang buta sa karayong na pinaglagyan mo sa akin. Marami kang atraso sa akin ngayon. Alam mo, ginamit mo si Magnong Kalabaw at ang grupo niya para gantihan ako. Kinasangkapan ko si Sergeant Capuli. Para mapagbintangan ako magnanakaw. Para makulong. Dahil sa hindi mo makuha si Lucing. Hindi na pala tuloy ako ba? Patawarin mo na ako ka. Hindi ko na ulitin. Hindi ka maaaring mapatawad. Dahil sa ikaw ang pumatay sa tatay ko. Ano? Hindi ko naman sinasadya ang pagkamatay sa tatay ko. Baka naman oras din ang talagang mamatay. Nagbibiro lang naman ako eh. Nakikita mo ba ito? Oh. Alam mo ba kung ano ito? Oo. Dynamite! Anong gagawin mo niya ako ka? Bago ka! Tatabog yan! Tatabog niya ka! Tatabog din yan! Tatabog yan! Isa sa mga dinamitang ito ay may laman. Ay, ano ba yun? Anong gagawin mo niya? Maglalaro tayo. Ay, tika lang muna ako para makapaglaro tayo ng mahusay. Ha? Ha? Sisindihan ko ito sa ulo mo. Ha? Maswerte ka kapag walang laman. Kung may laman naman at sumabog, sorry ka na lang. Tingnan mo yung ginagawa mo dyan. Hindi naman patas yung ginagawa mo laro natin eh. O, Karyo, hindi ka mabuti ang sarili mo. O, yan. Nakita mo. Kung malapit na sumabog ang ulo mo. Ha? Baka, huwag mo naman sabugin ang ulo ko. Eh, wala naman naman ito eh. Ha? Marami ka pa sinasabi. Dito wala kang kansa. Yan meron. Mamili ka. Anong gusto mo? Ay, hindi ko gusto. Ikaw na lang bahala. Total, ikaw na lang nasusunod eh. Tingnan mo ito. Hindi mabiro. Karyo, Oo. kapag hindi mo muli, tutuloy na kita. Ha? 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 Oscar! Oscar, patay niyan! Oscar! Tignan mo ang sarili mo. Oh, nakikita mo yan! Patay mo yan! Sasama ko ikaw! Oscar! Oscar! Tangina mo! Tangina mo! Tangina mo! Ha? 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 Hindi po ito ka? 20 ko ha? Talagang maswerte itong tarantado. Hindi ka pa wala dyan. Pero hindi kita titikila. Sabi mo mamimili ka, baka namin yan. Daya-daya mo naman. Ha? 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 Huwag kang magulo. O, kapatawarin mo na ako. Sinabi mo na. Ha? Oh, Kikili mo na naman. Ha? Patay, ha? Oh, Kar, wala nang biruan yan, ha? Siguro naman yun, patatawarin mo na ako 2 beses na yan. Talaga wala akong kasalanan. Talagang maswerte ka. Tingnan mo, tekla pala yung ginagawa mo sa akin. Talaga ikaw, palabiro talaga eh. Oh, pag sinuot mo pa. Peg nga yan. Binibiro lang naman kita eh.
Pero tingnan mo mabuti yung tinatapakan mo. Ha? Ay, totoo pala ito, Oscar! Hindi ko pala bibira! Papaday mo pala! Ano gagawin mo yan? Oscar, wag mo dito! Mamamatay mo rin! Oscar! Hindi mo lang naman ako eh! Oscar, wag mo patay mo yung atay! Patawdo na malilisin ako rin ka! Oscar! Ang kapatid ni Danilo. Matagal ka na nga binabanggit ni Kaesing eh. Kaya alam ko na ang tungkol sa'yo. Kung gusto mo, dito ka na muna tumira. At magtrabaho sa tapahanan nyo. Para kahit papano, kumikita ka. Pero, hindi ako marunong ng gawain yun eh. Tuturuan kita. Sir, di ba si Oscar Ramos yun? Pumatay sa chief of police. Wanted yun ah. Oscar Ramos! Dito tayo. Dito tayo! Dito, walang makakatod na sa'yo. Walang manliligalig. Dito, walang problema. Oh, ayun na. Kayo narito. Taga rito ako. Ngayon ay malalaman mo na kung sino talaga kami. Panahon na para makilala mo kami ng lubusan. Alam niyo, Major, tahimik kami mamamayan eh. Tapos kami sa gulo. Nang makarin kami ng puto, nagtakbo kami. Kaya wala kami alam sa nangyari. Sigurado si Commander Ernie ang may kagagawa nito. O baka naman kinakailan ninyo? Hindi ho. Hindi ho namin silalang taong yun. Pangalan lang niyo ho ang naririnig namin. Matapos ang puto ka, saan nagtakbuhan? Matagal ho kami nagtago. Pagkatapos ng putukan, nang pumilip kami, wala naman sila. Uli, sir. Ipinasasabi ni Congressman, umpisa sa 15. Pansamantala niyo muna ang babawasan ng inyong mga siyento. Hindi pwede yan. Dito na kinikita namin, babawasan niyo pa. Eh ano pa makikita sa amin? Kung kaya niyo pumayag, hindi na kayo maring sa tanong pag ito. Kaya yung ito ng bagong negosyo. At lalagyan ko ang mga sarili mo't kawan. Saan naman kami kukuha na ikabubuhay namin? Ewan ko. Binibigyan ko kayo ng lingkod para magana. Pero, hindi naman ako siguro ganun mga tao. Ano malay nyo? Kung bago makalipas sa linggo. Magbago isip ko. Siguro sa kondisyones na ating pag-uusapan. Nasa rest house naman ako. Alam niyo, madaling kausap si Congressman. Ano ka na tatasin mo? Ang ganda ng anak mo. Alam mo, Ophelia, matagal na sinabi sa akin ni Congressman na may gusto siya sa'yo. Ano ba naman yung pagbigyan mo siya na isang gabi? Huwag ka na magdalawang isip, kapatid. Alalahanin mo na lamang ang mga kapisang inabot mo sa kanila. Ang pagkamatay ng iyong ama,
Huwag ka na rin umasa na mabibigyan ka na lang ng hustisya. Sapagkat kung noon na wala pang ginagawa masama, ito ay pinagkait nila sa'yo. Ngayon pa, kailangan ka namin, kapatid. Malaki ang maitutulong mo sa aming simulahin. Sapagkat ikaw ay matatag. Ikaw ay matapang. Pero kailangan mo rin kami. Sapagkat kahit gaano kakatap, kung wala kang tungtungan, mabubuwal ka rin. Buksan mo ang iyong isipan, kapatid. Narito ang paraiso ng pag-asa. Ito ang samahan na mapagbibigay siya ng tagumpay, ng katarungan. Ito ang bugad ng mga taong makikiramay sa'yo. Kapag tinaas mo ito tininom, nangangulog ang tiyatag mo na. Nabati kita, Oscar. Salamat. Oscar, salamat. Nabati kita. Maraming salamat sa inyo, Kapero. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Binabati kita ka, Oscar. Ay ba? Ikaw na minom yan. Binabati. Maraming salamat ka. Mamaya lang. Maraming salamat. Sana sa susunod, makakuha ulit ng kagaya niyang mapakinabangan. Oh, inuman tayo. Oh. Oscar. Sa'yo ko binibigyan ang mission ito. Ikaw ang papatay kay Congressman Jimenez. Bakit mo siya papatayin? Walang dahilan para patayin ko siya. Hindi pa sariling kaaway lamang ang dapat patayin, kundi lahat ng tao na gumagawa ng masama sa kapwa. Lahat ng masamang damo ay dapat ubunutin sa lupa. Isa yan sa patakaran ng organisasyon na dapat sundin ng bawat kasabi. Jose, pala kayo mga bayo, Congressman. Tignan mo na. Ngayon nakita kita. Sino napasok siya rin? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakapasok dito. Dahil sa ginawa niyong paganggabayo ko kaya sa gabi. Anong katarantado ng pinagsasabi? Hindi ka tarantaduhan ito. Buntis ako, SM. Kailangan makausap kami ni Oscar. Alam ko hindi siya makakapunta rito. Kaya dalhin mo nila ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon, Lucing. Hindi na kami nakita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam ko naman ikaw lang kaibigan niya dito. Totoo ang sinabi ko sa'yo, Lucing. Teka, si Atty. Baka si Atty. ang... Hindi totoong attorney yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sana pinakailan mo na lamang ako kay Lucing. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar eh. Kaya lang, alam niyang ako kasama mo. Mabilit siya eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Yoseng, kung sa bagay talagang sabik na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na, buntis siya ngayon. Kaya lang alam mo naman ang katatayo ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, marahil maintindihan niya ako, di ba? Ito na yung pinakuha mo sa coconut plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Erwin.
Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamatala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila kinukultahan? Dahil binibigyan sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na sila matahan. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak at babaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaahon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano ang sa sasakyan? Kung walang gasolina. Paano papatakpin ng organisasyon? Kung walang pera. Atty. Pelayo, isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito rin bahit lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipensa pa sa korte May panalo ka naman ang kaso niya. Pero binayaran ka naman ang kaso, di ba? Ngunit nalinlang mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata para mapasa iyo ang tahanan ito. Ganyan din ang gagawin sa iyo, Atty. Pipirma ka sa isang deed of sale para mapabalik ang bahid lupa nito sa kanya. Pirma. Kung ayaw ko pumirma. Papatayin kita. Masunuri ka naman pala, Atty. O, sige, salamat. Siya nga pala, Atty. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Walang galang ko. Sino sa inyo si Judge Lamusa? Ako, bakit? Meron mo sana kung gusto may Mga gusto rin, baka malasin ako. Talagang mamalasin ka po ng ako. Pwede. Hindi mo dadagdagan to, i-impound namin yung truck mo. Awan naman po kayo siya. Hindi natin ba pare? Kulang na kulang din sa amin. Parang sa akin. Kaya ba yan? Kita ko Sir! Sir! Ano ba kaso mga bata? Lakban, sir! Lakban? Yes, sir. Dating gawin. Halika rito. Alam mo na may truck man. Takbo ka pa ng takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magbubulo niya. Magandang gabi, Coronel. Magandang gabi naman. Dito tayo. Kanina ka pa kayo hinihintay. Akala ko, hindi na kayo darating. Sige kayo, sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Kita niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Magandang gabi, Colonel. Magandang gabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Ba, kailangan i-dispose ng mga kotse ito. Alam niyo naman, may sunod kakainitan ng operation sa anti-carnapping unit. Mga bata naman tayo doon, Colonel. Oo nga, pero alam mo naman yung mga yun eh. May mga mahilig magpalapat na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang, mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-carnapping. Gusto tayo, hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag na sinasamantala nila ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila
na ako at ang grupo natin na siyang pumatay sa mga biniktima nila, maniniwala mga alagad ng batas. Madiliin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalanta para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan siyang patayin. Meron tayong intelihensya. Alam kong mayroong koneksyon ng tao yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. Pare. Sige, pare. Kung may bago ka sa sakyan, dali mo na lang dito. Palo ninyo. Ayos lang. Siguro makakapa. Sadali lang. Meron lamang ako bibigay sa inyo regalo. Teka muna. Si Oscar Ramos talo. Bababa! Medyo okay na ha? Kayo. Oo, may. Oh, Eva, minum ka, oh. Sige na. Kailangan magsaya tayo. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw nang kinikilala hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa. Marami na akong pinapatay. Mga taong lalamang kinalaman sa buhay ko. Pero masasamang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat nasa kanila yun. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayo pumatay? Para mabuhay lamang ikiroya natin. Kung ganun pala, hindi pa lubos ang pagkikam sa amin. Maraming bagay ka pa dapat matutunan, Oscar. Siguro nga. Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako. Dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kayane. Sinusunod ko siya. Bilang pagkanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin. Sa pagkakadala rito. Kahit pa paano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ko'y bayad na ako. Ayoko na pumatay. Ayoko na maging hitman. Huwag mo sabihin may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya lang, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yung para akong disusi. Na pwede niya akong paandarin pa hintuin kung kailan niyo gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo prangka, no? Prangka rin ako, Oscar. Gusto kita. Sinusiyan ka rin ba ni Kayane? Para ano? Para magpakbaba sa'yo? Hindi.
sinasabing mahal kita. Pero darating din. At dahil prangka ako, sasabihin ko sa'yo kung kailan. Ikaw, alam ko, hindi mo pa ako mahal. Malamig ang halik mo. Pero dahil prangka ka rin, siguro, sasabihin mo sa akin kapag mahal mo na ako. It has gone too far. Dahil lamang sa ilang gaway ng masasamang elemento na pagbibintangan ng lahat ng taong gobyerno masasama. Isa pa ang Oscar Ramos na yan. Isa pa in the neck. We must get him by all means. Ano, Alisepa? Tuluyan na palang iniwan ni Oscar si Busing. Eh, kung ako pinili yung manugang, di... Inay! Ha? Inay! Inay, tulungan mo kami, dalian mo! Aray, tanda naman. Baka mabunya ako po. Kita mo na, Busing? Kung ako nag-iasawa mo, di ba kasama sa ospital? Tabigil ka nga rin, Toto. Baka si Pahay na yan eh. Huwag ba ng tricycle, please? Ilabas yung tatlo. Pero sumabay sila sa ating argumentuin. Hindi na naisip na ang perang yun ay para sa ating bayan. Walang puwang sa ating organisasyon ang mga magnanakaw. Kami na ho sasagot sa mga pagkukulang nila, Ernie. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagagawa ang koleksyon. Ngayon na naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila ka, Ernie. Patawarin mo ulit! Ulit! Patawarin! Hindi ko sila maaaring palayain. Makaisublong pa tayo. Isa pa iyak na maulit ang pangyayari ito. Wag ka, Harry. Diyan. Matagal tayo nagsama tayo, Andy. At marami ka ng maling gagawa. Pero wala ka narinig sa akin. Wala akong pakailangan. Kung hindi mo nagustuhan ang ginawa. Ginawa ko yun para sa kinsaman. Bakit? Marami na akong naitulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kaysa dito. Papayagan kitang umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makapagsa sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalaki sa ako. Katulad ng mataglaw inaangan. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na mapatay mo ko. Bakit pa parati suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi, suot mo yan? Siguro, agimat yan, ano? Pero naman, oh. Bakit ba ayaw mo sumagot? Parati ka nalang ganyan, ah. Oscar. Bakit, Ernie? Tuloy kayo. Oscar. Importante itong misyon na mapag-ahos yun. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangalan para sa iyo at para sa ating samahan. Kabero, magandang umaga sa inyo. Pagkain mo rito! Papatay niyo tatay ko! Hindi dito. Napadaan lang. Meron lamang kung gusto rin namin sa tatay mo, Dr. Kika Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong mo sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Ka Ernie ay hindi katama sa pangkalatang formilitasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorong. Matagal na pala kayo magkakasama ni Ka Ernie. Bakit yung sumabit sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Kung
nalaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumaban pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayoko madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami ron. Bakit hindi kayo pinatay nung malis kayo? Darating yun. Alam ko. Hindi kayo sinisira naman ninyo si Kyrie sa kanyang ginawa? Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasamahan? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Kyrie. Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko kaysa sa salita ni Kyrie? Mahirap talagang tanggapin. Oscar. Pero wala na mangyayari. Puro pag-asa lang matitira sa mga tao. Marami nang natatagong pera si Kyrie. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan. Bago mo mapatunayan ang kasinungalingan, kailangan malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinapili ni Kyrie na gamitin mo. Po ang inyong lingkod, si Rosana Sanchez. Silencer. Sa magandang araw. Pagpanauhin po natin sa araw na ito ang pagkakanan ng uwi. Ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad na sinasabi ng marami, hindi natin sinasakop ang kapangyarihan bilang opisyal ng pamahalaan. Hindi rin namin sinasakop ang karapatan ng mga mamamayan na nasa ilalim ng batas. Ang pinakatulabang namin ay ang damdamin bilang sinyal. Minsan ay nalilimutan ng ating mga kababayan na tayong lahat ay magkakapatid. Kapayapaan at pagkakaisa ang kailangan nating paihalin. Hindi dapat magkaroon ng digmaan ang Pilipino sa kapwa Pilipino. Anumang bagay na maaaring hugasan ng tubig ay huwag nating hugasan ng tubig. Ano ba ka, Oscar? Tirahin mo na ang painitin mo. Tawa. Salamat po sa pagdalo ninyo. Walang ano Sige po, Father. Ba't di pa binaril? Ako dapat magtanong. Kailangan ba patayin ang kasi ako? Jose, pala kayo mga bayo, Congressman. Teka nga muna. Sino napitaan kita? Sino napasok ni Rick? Kayo. Kayo ang dahilan kung bakit ako nagpasok dito. Dahil sa ginawa niyong pagangabayo ko, kaya kami. Anong katarantado na pinagsasabi? Hindi ka tarantaduhan ito. Buntis ako, Elsie. Kailangan magkausap kami ni Oscar. Alam kong hindi siya makakapunta rito. Kaya tanahin mo na ako sa kanya. Hindi ko alam kung nasa siya ngayon, Lucy. Hindi na kami nagkita mula noon. Pati ba naman sa akin magkakaila ka pa? Alam ko naman ikaw lang kaibigan niya dito
dito. Totoo ang sinabi ko sa'yo, Lusing. Teka, si Atty. Baka si Atty. ang... Hindi totoong attorney yun. Kasamahan mo siya. Nakikiusap ako sa'yo. Sana pinagkailan mo na lamang ako kay Lusing. Yun na nga ang ginawa ko, Oscar eh. Kaya lang, alam niya ako kasama mo. Mapilit siya eh. Gusto niya na rin magkita kayo. Alam mo, Yuseng, kung sa bagay talagang sabit na rin akong makita ko siya. Lalo-lalo na. Buntis siya ngayon. Kaya lang alam mo naman ang katatayuan ko. Masyadong delikado. Siguro naman kung hindi ko siya dalawin, marahil maintindihan niya ako eh. Ito na yung pinakuha mo sa Coconut Plantation. Bakit ito lang? Nagre-reklamo na nga ang mga tao eh. Maliit daw ang kita nila ngayon. Teka muna ka, Ernie. Akala ko ba'y kaya mo kinuha ang pamamahala ng plantasyon? Eh, para tulungan sila. Bakit mo sila kinukultahan? Dahil binibigyan ko sila ng proteksyon. Kung hindi dahil sa takot sa akin ng kamag-anak ni Congressman Jimenez, matagal na sila maharap. Yung mga manggagawa, karamihan ay kamag-anak mo sa babaryo. Matagal na silang naghihirap. Bakit hindi natin pabayang makaawon muna? Bago mo sila kaltasan. Paano ang daras sa sakyan? Kung walang gasolina. Paano papatakbo ng organisasyon? Kung walang pera. Atty. Pelayo. Isa sa mga kliyente niyo ang nagsumbong sa amin. Sinasabi niya na ito raw bahay lupa mo ay kinamkam mo lamang sa kanya. Anong kinamkam? Idinipensa ko kasi sa korte ah. Naipanalo ka naman ang kaso niyan. Pero binayaran ka naman ng kaso, di ba? Ngunit alim lang mo siya. Napapirma mo siya sa isang kontrata para mapasayo ang tahanang ito. Ganyan din ang gagawin ko sa iyo, Atty. Pipirma ka sa isang deed of sale para mapabalik ang bahay lupa nito sa kanya. Pirma. Eh kung ayaw ko pagirma. Papatayin kita. Nasunuri ka naman pala, Atty. Sige, salamat. Siya nga pala, Atty. Palagay ko, ang taong katulad mo ay di na dapat mabuhay. Walang galang ko. Sino mo sa inyo si Judge Lagusa? Ako, bakit? Meron mo sana kung gusto ipaki... Kung ako store ka, baka malasin ako. Talaga mapalasikap ko ng kamok. Pwede. Hindi mo dadagdagan to. I-impound namin yung truck mo. Bawa naman mo kasi Hindi natin na pare. Kulang na po lang din sa amin. Ano sa akin? Ba yan? Kita ko eh. Sir! Sir! Ano ba kaso ng kapatan? Lakban, sir. Lakban? Yes, sir. Dating gawin. Halika rito. Alam mo na may truck ba? Takbo ka pa na takbo. Ha? Sir, impound natin yung truck, sir. Kulang ang binigay, sir. Kulang ba binigay? Ako na lang magpupuno niya. Magandang gabi, oh, Coronel. Magandang gabi naman. Dito ho tayo. Kanina ko pa kayo hinihintay. Akala ko, hindi na kayo darating. Sige kayo, sumunod kayo sa akin. Dito. Dito, tuloy kayo. Kita niyo security dito sa safe house, ha? Yes, sir. Magandang gabi, Colonel. Magandang gabi. Ito na lang po mga natitirang kotse, Colonel. Kailangan i-dispose ng mga kotse ito.
naman, medyo nagkakainitan ng operation sa anti-car natin yun eh. Mga bata naman tayo doon, Colonel. Pero alam mo naman yung mga yun eh. Yung mga mahilig magpalapat na papel. Baka isabit tayo, magkahiyaan lang. Mahirap na. Maganda ito, partner. Lahat ng kakompetensya natin sa negosyo, pwede natin dispatchain. Pati yung pumapapel sa anti-car natin. Gusto tayo, hindi tayo masisisi. Itong hitman. Maliwanag na sinasamantala nila. Ang pagiging wanted ko. Sabihin man nila na ako at ang grupo natin ang siyang pumatay sa mga biniktima nila. Maniniwala mga alagad ng batas. Madidiin tayo. Lalo-lalo na ako. Sapagkat hindi ako maaaring makalantad para i-depensa ang aking sarili. Oo nga. Yan ang dahilan kung bakit kailangan ko siyang patayin. Meron tayong intelihensya. Mga taong mag-iimbestiga kung sino siya. At kung ano ang kanyang modus operandi. Alam kong mayroong koneksyon ang tao yan. Pero malakas din ang ating suporta. Kaya natin. Pare. Sige, pare. Kaya bago ka sasakyan, dali mo na lang dito. Bakit hindi ka makipagsaya sa amin? Ngayon pa na ikaw na kinikilalang hitman ng organisasyon natin. May problema ka, no? Maaari bang tumuloy? Hindi na tama ang ginagawa. Marami na akong pinapatay. Mga tao wala namang kinalaman sa buhay. Pero mas samang tao naman ang pinapatay mo eh. Dapat nasa kanila yun. At ginagawa mo yun dahil sa ideolohiya natin. Yan nga ang hindi ko maintindihan. Bakit kailangan tayo pumatay? Para mabuhay lamang ideolohiya natin. Kung ganun pala, hindi pa lubos ang pag-iisang sa amin. Maraming bagay ka pang dapat matutunan, Oscar. Siguro ba? Dahil ngayon ang alam ko lang na pumapatay ako. Dahil sa kagustuhan lang ng isang tao. Si Kaede. Sinusunod ko siya. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa ginawa niya sa akin. Sa pagkakadala dito. Kahit pa paano, alam kong gusto niyang iligtas ang aking buhay. Pero sa ngayon, ang pakiramdam ay bayad na ako. Ayoko na pumatay. Ayoko na maging hitman. Huwag mo sabihin may plano kang kalabanin siya. Wala. Kinikilala ko siya bilang pinuno natin. Kaya na, gusto kong magkaroon ako ng aking sariling desisyon. Hindi yung para akong disusin. Na pwede niya akong paandarin pa hinduin kung kailan niya gusto. Hindi ako nagkamali ng pagkakilala sa'yo, Oscar. Gusto ko ang pagiging prangka mo. Siguro, gusto mo rin kausap mo prangka, no?
Oscar Ramos na yan. He's a pain in the neck. We must get him by all means. Ano, Alisepa? Tuluyan na palang iniwan ni Oscar si Lucing. Eh, kung ako piniling manugang, di... Inay! Inay! Pinas, tulungan mo kami. Dalian mo. Ay, ako, dahan naman. Baka mabuhay ako po. Kita mo na, Lucing? Kung ako nag-iasawa mo, di ba kasama ka sana sa ospital? Tumigil ka nga rin, Toto. Baka si Paito na yan eh. Huwag tayo tricycle, please. Sebastian Tato. Pero sumubay sila sa ating ano. Hindi na naisip na ang pera yun ay para sa ating bayan. Walang puwang sa ating organisasyon ang mga magnanakaw. Kami na ho sasagot sa mga tupukulan nila, kaya ni. Patawarin niyo na ho sila. Mahigpit lang siguro ang kanilang pangailangan, kaya nila nagdalawang koleksyon. Ngayon na naman sila nagkamali eh. Pagbigyan mo na sila, Ka-Ernie. Patawarin mo na ulit. Hindi ko sila maaaring palayan. May suplong pa tayo. Siya tayo ako na maulit ang pangyayaring ito. Bakit? Huwag tayo eh. Matagal tayo nagsama tayo, di. At marami ka nang mali nagawa. Pero wala kang narinig sa akin. Wala akong pakita. Kung hindi wala ko sa akin ginawa. Ginawa ko yun para sa kisaman. Bakit? Marami rin akong nakikitulong sa'yo. Minsan lang ako nakiusap. Hindi mo pa ako pinagbigyan. Babalik na ako sa amin ngayon. Higit nila akong kailangan doon kaysa dito. Papayagan kitang umalis. Pero pag hindi ka bumalik agad, para makapagsis sa akin, hindi kita bibigyan ng pagkakataon para mapalaki sa ako. Katulad ng mataglaw niya. Hindi naman kita bibigyan ng pagkakataon na mapatay mo ko. Bakit pa parati suot mo to? Nung bumabaril ka sa pisngi eh, suot mo yan? Siguro, agimat yan ano? Pera naman oh. Bakit tayo mo sumagot? Parang ka na lang ganyan ah. Oscar? Bakit, Ernie? Tuloy kayo. Oscar. Importante itong misyon na kapag-aos. Kapag ikaw ay nagtagumpay, ito isang karangal para sa iyo at para sa ating samahan. Kabelo, magandang umaga sa inyo. Ay, Diyo, ito sa'yo! Pati mo dito! Papatayin niyo tatay ko! Hindi dito. Napadaan lang. Pero lamang kung gusto linawin sa tatay mo, tungkol kay Ernie. Sinasabi ko na nga ba't yan ang itatanong sa akin eh. Bueno, panahon na para malaman mo ang katotohanan. Si Ernie ay hindi kasama sa pangkalatang organisasyon. Kaya ang ating samahan ay peke, kulorong. Matagal na pala kayo magkakasama ni Ernie. Bakit kayo sumabit sa kanya? Samantalang alam na pala ninyong ganyan. Huli na nang malaman ko. Matanda na ako. Hindi ko na kayang lumapang pa. At saka meron siyang banta na sino man tumiwalag sa samahan ay papatay niya. Ayaw kung madamay ang mag-ina ko. Kaya pumirmi na kami ron. Bakit hindi kayo pinatay nang malis kayo? Darating yun. Alam ko.
Hindi kaya sinisira naman ninyo si Kayami sa kanyang ginawa? Kabero, kung totoo ang sinasabi ninyo, bakit kayo naglihim sa inyong mga kasama? Paano'y nakasiksik na sa utak nila ang lahat ng salita ni Kayami. Siya ang pag-asa. Siya lang ang magpagpapaligaya. Mag-aangat sa kahirapan ng mga tao. Paano mong babaliin yun? Maniniwala kaya sila sa salita ko? Kaya sa salita ni Kayami? Mahirap talagang tanggapin. Oscar. Pero wala na mangyayari. Puro pag-asa lang natin sa mga tao. Marami nang natatagong parents si Kayami. Sinusolo niya. At kayo, ginagawa lang niya kayong kasangkapan. Hinihintay lang niya na tumaas ang presyo ng iyong ulo. Pagdating ng araw, siya rin ang makikinabang. Siya rin ang papatay sa'yo. Hindi ako madaling maniwala. Paano ko makasisiguro na hindi kayo nagsisinungaling? Ang kasinungalingan. Bago mo mapatunayan ang kasinungalingan, kailangan malaman mo muna ang katotohanan. Ito ang pinapili ni Kayami na gamitin mo. Silencer. Sa magandang araw. Ang panaulit po natin sa araw na ito ay pamana ng ibibigay po niya ang panig ng simbahan tungkol sa nangyayaring krisis sa kasalukuyan. Tulad ang sinasabi ng marami, hindi namin sinasama ang kapangyarihan bilang opisyal na pamahalaan. Hindi rin namin sinasama ang karapatan ng mga mamamayan na nasa ilalim ng batas. Ang pinakatatandaan
yung pinapapatay mo. Bakit? Nakita ko na mahal ang mga taong bayan ng taong ipinapapatay mo sa akin. Kapayapaan, kaunlaran at pagkakaisa. Ang mensahe niya para sa bansa. Pareho lamang kayo. Kaya lamang. Hindi totoo. Ikaw, hindi. Anong pinagsasabi mo? Anong malay mo sa demokratikong himagsikan? Anong bang suliranin na matang bayan na matagal ng nakapit? Ang kailang suliranin ay katawan at ang pinagkalato mo. Kaya huwag mo sasabihin na ako hindi totoo. Maring hindi maliwanag sa akin ang tungkol sa himagsikan. Pero ako'y nakakaunawa. Walang tama't mali. Tama ba ang ginawa mong pagpatay sa mga kamaripatan? Sa oras ng himagsikan, ang buhay sa kataksilan ay kamatayan. Sabi ng pagtulong masagla. Hindi pa na lumabas sa akin. Sila ay mga taksil, pati ba mga bata? Mga matatanda? Mga babae malalaban? Pinuhus mo silang lahat para makuha mo ang lumang pag-aaral nila. Nagtagpa sa akin si Caberong noon. At naramdaman ko na totoo ang sinasabi niya. Matagal mo nang niloloko ang mga tao rito. Ginagamit mo sila para sa iyong pansariling kapakanan. Wala kayo, Nermi. Huwag mo nang asahan na magpapailanan pa ako sa iyo. Mag-iwalay na tayo ng landas. Sapagkat ikaw, isang buwan sa mga bayan, isang demonyo na nagkakatawan sa tro. Walang sentido. Sige, na magkamatayan tayo.
pa ito? Ngayon na naman nangyari na. Siguro alam yung darating ka. Nabigyan ka na ba siya? Oo, sa ikaw nga pinangalan. Junior. Oo. Junior. Gusto mo yan? Ha? Huwag mo kakainin, Barbie, ha? Gusto mo ba yan? Ha? Oo. Tingnan mo itong anak mo. Gusto ang kwitas ko. Gusto mo ba talaga yan? Ha? O, yun na. Oh, wow! O, sige, suot mo. Aayos ka na. Ang dali mo naman. Saan ka pa pupunta? Hindi ako maaari magtagal. Kung maaari nga lamang ay hindi ko kayo gustong iwan. Lusing, paghahanap muna ako ng bagong titirhan natin doon sa malayo-layo na ba na walang nakakakilala sa akin.